This time, ang tagapagsalita naman ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, wala iba kundi si Sir Carlos Oñate. Sir Kaloy, good morning. Magandang umaga din po, Sir Ed, Kong Benny at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa imbitasyon. Yes, welcome again, once again sa Kongreso ngayon at your service. We have a new Secretary of Labor. Sa katauhan po yan ni former Senator Francis Tolentino. Initial assessment sa pag-assume ni Secretary Tolentino sa DOLE, Sir Carlos. Opo, no? Una-una, wini-welcome ng mga manggagawa yung appointment ni Secretary Francis Tolentino kasi for the longest time nga ay reklamo ng mga manggagawa na wala tayong full-time na labor secretary, especially nung naging on medical leave si then Secretary Benny Laguesma. In terms naman sa first actions ni Secretary Tolentino, yung unang action niya yung patungkol dun sa pagsuspinde dun sa regional director ng DOLE Region 3 dahil dun sa gumuho na gusali, no? Ang ine-expect namin ay sana ganito rin kabilis yung kanyang aksyon, ganito rin kakonkreto yung kanyang aksyon dun sa mga talagang matitinding issue na pangmatagalan ng mga manggagawa, yung sweldo, endo, tsaka trabaho, no? Especially yung sweldo. Kasi yung National Capital Region na Regional Wage Board, nagsimula na yung kanilang wage review at sa katunayan sa darating na June 18 ay magkakaroon na naman ng public hearing kasi ang Secretary ng Department of Labor, siya rin ang tumatayong chair ng National Wages and Productivity Commission. So dito natin titignan, ito yung unang test niya doon sa tinatawag nating pagbabalanse ng interes ng manggagawa at yung interes ng mga employer. Yung bang first meeting yan ay kasama, may mga kinatawan ba yan sa grupo ninyo? Maririnig po ninyo kung ano yung kanyang stance sa issue, especially pagdating po sa salaries? Binanggit nga ho natin na pag tinignan ho natin yung background ni Secretary Tolentino, no, halos wala siya gaano patungkol sa labor and employment sector. Kaya this is all the more reason na dapat ang first order of business niya talaga is kausapin yung labor sector. Unfortunately, no, wala pa rin po yan, although maaga pa naman dun sa termino ni Secretary Tolentino. So wala pa rin po nasiset na dialogue between the Secretary and the labor sector, no? Pangalawa ho, yung matagal na rin nahiling ng mga manggagawa, no? 4 years into the Marcos administration hanggang ngayon, hindi pa nakakadaupang palad, no, ng ating mga labor leaders, ng ating labor sector, yung ating pangulo para patungkol dito sa usapin ng sweldo. Gayunpaman, no, narinig namin siya sa mga interview, no, sa telebisyon na sinasabi nga niyang kailangan yung pagbabalanse patungkol dito sa issue ng aumento sa sweldo. Gayunpaman, no, kasama po namin siya noong 19th Congress na isinulong yung legislated wage increase. Kung matatandaan nyo, siya ho yung Senate Majority Leader at that time at meron nga siyang last demand doon nung patapos na yung Kongreso na kailangan talagang ipasa yung legislated wage increase. So sana yung same commitment na yon ang aming ini-expect from ngayon, secretary na siya. Oo nga pala, no? Siya nga pala ang majority leader nung time na yon. Bago nagsara yung 19th Congress. Anyway, may mga issue ngayon na ang unemployment po natin ay patuloy daw pong lumalaki, especially sa National Capital Region. Ano ho ba talaga ang sitwasyon ng labor sector po natin? Ano ba takbo talaga ng ekonomiya natin? May hirap ba talaga na madagdagan ang mga trabaho dahil tumaas nga mas tumaas yung unemployment. Ano ho ba talaga ang real situation sa bansa natin, sir? Opo, no, unang-una sinasabi natin na parang may wage crisis tayo at the same time may jobs crisis at pinapaintindi dito nung mga crisis pa, no, kagaya nung sa Middle East crisis, yung patungkol dun sa unemployment rate natin, no, tumaas nga yan yung sa National Capital Region yung latest na datos, although last year pa yan, no. Pag tinignan naman natin yung national employment numbers natin, ganun pa rin siya. So meron kang 5% na unemployment rate, no? Nationally, that translates to mga 2 milyon na walang trabaho. Pero hindi pa natin dito pinapansin paano ba natin dinedefine yung unemployed. According kasi sa Philippine Statistics Authority, kung ikaw ay nagtatrabaho kahit at least 1 hour lang dun sa linggo na ikaw ay sinervey
regardless kung may bayad ka o wala, kayo ay napapabilang dun sa tinatawag nating employed, no? So kung Mhm. titignan pa rin natin yung datos, even if sabihin na natin yung unemployment ay masyadong na-underestimate yung walang trabaho, tignan din natin yung underemployment, no? Sa ating underemployment, ito yung mga kaubayan nating may trabaho ngunit hindi sapat, no? Nananatili po yan double digit mula noon hanggang ngayon. Nasa 11% yan noon. Ibig sabihin, meron po tayong 6 hanggang 7 milyon ng mga kababayan, no? Meron po silang trabaho ngunit hindi sapat dahil katakot-takot yung kanilang kinakailangan sideline dahil napakababa po ng sweldo na meron yung ating mga kababayan. So hangga't hindi po talaga tuluyang nagmamaterialize itong mga investment pledges at hangga't po nananatili yung Pilipinas kasi, no, yung isang listahan nga, yung 10 worst countries for workers, no, hangga't hindi po tuluyang magi-invest po dito at magkakaroon ng mga bagong negosyo, unfortunately, mananatili po tayong merong surplus labor. Mas marami po tayong working population kaysa sa trabahong available po dito. Mhm, mhm. Well, yung mga problemang binanggit mo sa unemployment, dugtong yan yung ENDO rin. Papaano natin tatapusin ang ENDO kung may problema pa tayo sa employment, sir? Ano ba yung mga kasi wages, ENDO, karapatan ng mga manggagawa, yun po yung mga issues na kinakaharap sa ngayon. So mukhang malaki. Malaki ang responsibilidad na or problemang hinaharap ngayon ng bagong kalihim sir ng labor. Tama po kayo, no? Sa laki rin ng hamon, napakalaki rin ng kapangyarihang ibinibigay sa Labor Secretary, no? Nabanggit niyo yung patungkol sa ENDO, no? Merong kapangyarihan mag-institute ng mas matitinding restrictions yung ating Labor Secretary patungkol sa contractualisasyon. Kaya lang, at the end of the day nga, kung gobyerno ang pinakamalaking violator ng ENDO, kung ang gobyerno ang pinakamalaking ENDO employer, no? Isa sa bawat dalawa na manggagawa sa pampublikong sektor ay ENDO. So napakahirap po talagang wakasan ito. Kaya Mhm. kami, ang panawagan namin, no, simulan muna ulit natin yung diskusyon. Kasi kung matandaan nyo, nung nakaraang administrasyon, ay talagang ENDO ang naging front and center, only sa ending ay vinito naman yung security of tenure bill, no? So ayan po yung iniiwasan ng ating mga manggagawa, ayaw natin paasahin pero gusto natin simulan na po yung usapan din patungkol dito sa contractualisasyon. At least meron tayong unang hakbang para resolbahin itong mga katakot-takot at masalimuot na issue na ito. Mhm, mhm. Kung Benny, meron ho ba kayong nais itanong or sabihin kay Sir Carlos Oñate ng TUCP? Hi Carlos, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po. Alam mo naman, suportado ko nung araw pa yung ang pag-end ng contractualization eh. Kaya nga kahapon, binanggit ko rin na dapat maging example ang gobyerno diyan, no? Ang gobyerno dapat ang tumigil muna doon sa contractualization. Yung mga JO natin na andiyan na, pambira for the number of years, andiyan na, wala pa nangyayari hanggang ngayon eh. Di ba? Yun dapat ang unahin, no? Sapagkat talaga namang yung mga underemployed yung mga yan eh. Underemployed yan. At pangalawa, gusto ko rin sabihin na sana yung ayudang binibigay sa mga tao binibigay na sa mga underemployed. Sapagkat sila naman ang may trabaho eh. At sinabi ko nga, nagkaroon kami ng Carlos, nagkaroon kami ng linggo ng manggagawa noong linggo. At nagkaroon kami ng more than 1,000 na mga mason, mga karpintero, talagang mga underemployed yung mga yan. Binigyan namin ng 5 kilong bigas yung mga yan, no? And hindi pera. Pero kinakailangan, sinabi ko nga na dapat ang gobyerno natin ang binibigyan ng aksyon yung mga nangangailangan ng tulong na underemployed. Yung mga may trabaho na nakakatulong sa economic development ng bansa natin. Opo, no? I cannot agree more, no? Kasi for the longest time we have focused talaga dun sa mga poorest of the poor, no? Pero ang kapalit, no, nakalimutan natin yung ating mga manggagawa, no? Kagaya yung binanggit ni Kong Benny, yung underemployed, pati yung tinatawag natin mga lower middle income earners, no? Sila Yeah. ay medyo mas mataas-taas bahagya ang kanilang sweldo pero they are one emergency away from being the poorest of the poor, no? So yung suporta, ito yung mga
bagong hamon na sana yung bagong secretary ay may bago siyang pananaw, no, kumpara dun sa na wala na labor secretary. Gayunpaman, no, hindi pa rin natin dito sinasama yung usapin ng yung mga automation, yung mga artificial intelligence na ngayon sa kasalukuyan wina-wipe out din yung mga trabaho na nandun naman sa ating BPO sector, no, yung ating mga Ayan. call center agents. Tama yun. Oo. Kaya ako, hindi ako masyadong hindi ako masyadong believe dyan sa AI na yan sapagkat it will actually affect the employment ng ating mga manggagawa. Well, sana nga ho, ma-address lahat itong mga problemang ito. At Pero bagamat, alam mo, Kuya Ed, Apo. sa akin, tama yung sinabi ni Kaloy na unang-unang dapat gawin ni Secretary Tolentino makipag-dialogo sa mga mahalaga manggagawa. yan. Mahalaga yan. The first thing that he must do. Yan, ako, sa akin lang, no? Kung ako maging sekretary ng DOLE, papatawag ko agad yung mga yan. Nakausapin ko agad, ano ba talaga magagawa natin? Ano ba ang nais natin gawin? No? The dialogue is the best thing that can ever happen. Totoo. Diyan, sa pamagitan ng dialogue, syempre, hindi man talaga maibigay lahat, makakabuo yan ng common ground, ika nga. Correct. Tama. Na maaaring pag-agrihan. Anyway, sabi ko nga, sir, pangalawa, pagkatapos ng dialogue between the TUCP and the other employment groups, magipag-dialogo na siya sa chairman ng committee ng employment, Senado at sa House. Yeah. Kailangan Sa House naman, mukhang very supportive naman si Chairman Revilla sa mga efforts para sa mga manggagawa. Nakikita ko naman yung kanyang mga stories na inilalabas, ako, I can say na supportive naman siya sa ating mga manggagawa. So magbabantay tayo, Sir Kaloy. Magbabantay tayo dahil sabi mo nga, ako, nag-agree sa sinabi mo na mababaw ang pagkakilala natin kay Secretary Tolentino pagdating sa sektor ng paggawa sa issue ng mga labor. Ano po? Pero, tama ka rin, bigla ko ring naalala na sa huling bahagi ng kanyang panunungkulan bilang majority leader, pinupush niya talaga yung sweldo para sa mga manggagawa diyan sa Senado. So, yun ang pangahawakan natin, sir, ano? Opo, no? Wala akong makakatalo sa nakikinig at natututo at bukas na kalihim ng Department of Labor and Employment at we cannot agree more, no? Yung dialogue talaga first step. Confidence building yan kasi karamihan doon sa mga kasama rin natin sa labor movement, hindi pa masyado ring kilala si Secretary Tolentino pagdating dito sa usapin ng paggawa. Gayon din naman sa Senate Committee on Labor, no, habang medyo nagkakagulo pa doon at nauuna yung politika, in fact nakapag-elect sila si Senator Chis Escudero na chair ng Committee on Labor and Employment na sana naman ay gumulong na rin yung trabaho para dun sa ating mga manggagawa, no. Napaka-importante po nito, no. Mas mahalaga ito kaysa doon sa mga politika at laro na kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Okay, with that, sir, maraming salamat at patuloy tayong magbabantay. At any development, feel free, bukas naman ang ating program sa namang mga issue na ilalabas po ng TUCP. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po, Sir Ed. Kung Benny, mabuhay din po kayo. Mga kaibigan, ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Sir Carlos Onyate.